galak at pusong mapagkumbaba. Sa tahanan ng Diyos tayo'y nagtitipon, awit ng papuri sa Kanya'y iaahon. Kristo Jesus, aming ilaw at pag-asa, Ikaw ang daan tungo sa bagong buhay. Sa iyong salita kami pinalalakas, pag-ibig mo'y gabay naming wagas. Espiritu Santo, bumaba ka ngayon, punuin mo kami ng iyong biyaya at lingap, upang sa banal na pagdiriwang na ito, kami maging tapat na lingkod mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, gusto nyo bang agad sumaya? May simpleng isang sikreto na pwede nating gawin araw-araw. Ito'y ang pasasalamat. By being grateful, you feel great. By being thankful, it opens your eyes and your heart to see the blessing of God in our life. Dahil totoo naman, tayong lahat ay pinagpala ng Diyos. At lalo kang pinagpapala kapag marunong kang magpasalamat sa Kanya. Minin natin ng napakaraming beses na kung saan tayo'y nakatanggap na ng grasya. Pero nagreklamo pa rin tayo, nanatili pa rin tayo sa ating galit, tayo'y nananatiling nangangamba at nagdududas sa Kanya. Magpakumbaba tayo. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan, na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsalita kay Acab si Elias na taga-Tesbi. Isinusumpa ko sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko, hindi uulan ni hindi man lang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Makaiinom ka ng tubig na batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Gayun nga ang ginawa niya. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Umaga't hapon may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain, sa batis naman siya umiinom.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako, saan manggagaling ang aking saklolo. Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Huwag sana akong bayaang mabuwal, handang lagi siyang pagsasanggalang, ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib, ika'y ililigtas nitong Panginoon, siyang mag-iingat. Saan man naroon, ikaw iingatan, di ka maaano kahit na kailan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Alleluia, 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 Magdiwang kayo't magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpalaan tuwina, Aleluya, Aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao. Umahon siya sa bundok, pagkaupo niya'y lumapit ang kanya malagad, at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang pinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang binimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol sa isang mayaman na tao. Habang nagmamaneho po siya, nakasakay sa kanyang mamahaling kotse, nakita po niya ang isang pulubi nagpapalimos sa tabi ng kalsada. At napadasal daw po itong mayaman, sabi niya sa Diyos, "Salamat po, Panginoon, hindi ako mahirap." Ang pulubi naman po,
habang naglalakad, napadaan po sa hospital. At nakita po niya yung taong may sakit. Nakaratay sa kama, nakasabit po ang swero, nahihirapan po itong huminga. Napadasal daw po yung pulubi, sabi niya, "Salamat po, Panginoon. Mahirap man ako, malusog naman ako, wala akong sakit." Isa naman po sa mga may sakit sa hospital, nakatanaw daw po doon sa bintana. At nakita daw po niya ang isang lalaking nilalabas sa hospital, naka-wheelchair, nakaposas, at nagwawala, nagsisigaw-sigaw. Napadasal daw po yung may sakit. Sabi niya, "Salamat po, Panginoon. May sakit man ako, maayos pa rin ang aking pag-iisip. Hindi pa ako baliw." At nung naipasok daw po yung lalaki sa mental hospital, nakita naman daw po niya nilalabas ang isang bangkay. Nilalabas po mula sa morgue. Napahinto daw po itong lalaki. At sa unang pagkakataon, tumulo daw po ang luha niya. Napadasal din siya sa Diyos. Sabi niya, "Salamat, Panginoon. Baliw man ako sa paningin ng mga tao, buhay pa rin ako. May pagkakataon pa rin akong magmahal. May pagkakataon pa rin akong magbago. May pagkakataon pa rin akong magbalik loob sa iyo." Mga kapatid, tandaan niyo po yan. Habang buhay ka pa, pinagpapala ka pa rin. Amen? If you are still alive, you're still being blessed by God. At ito po ang pinapaalala sa atin ng Panginoong Jesucristo dito sa ating nabasang Ebanghelyo, ang Beatitudes. Sabi niya, mapalad ang mga nagdadalamhati. Mapalad ang mga inaapi, ang mga inuusig. Ang ibig po sabihin ng ating Panginoong Jesucristo dito, na kahit na parang impyerno ang buhay mo, at least wala ka pa sa impyerno. Sa totoo lang po, para tayo sa impyerno. Di po ba? Dahil nagkasala tayo. Ang kabayaran sa ating kasalanan ay dapat mapunta tayo sa impyerno. Pero isipin niyo po, kahit na dapat maparusahan tayo, hindi pa tayo dinala ng Diyos dun sa lugar ng kaparusahan. At ito po ang dahilan para masabi natin, pinagpapala pa rin tayo. Amen? So always remember that, my dear friends. No matter how much pain and suffering you're experiencing now in your life, at least you are not in hell. Habang humihinga ka pa, may dahilan ka pang magpasalamat. Habang tumitibok pa ang puso mo, may himalang mangyayari pa. Habang nagigising ka bawat umaga, ibig sabihin, hindi pa tapos ang Diyos sa iyong buhay. Ang problema kasi natin, akala natin ang biyaya ng Diyos ay nasa mga mayayaman lang. Ang akala kasi natin, ang pagpapala ay nasa mga malulusog, mga matagumpay, at ang mga masaya. Pero ang pagpapala, mga kapatid, ay binibigay sa lahat ng buhay. Oo, maaaring wala kang pera ngayon. Pero at least, ang tatalino, ang babait na mga anak mo. Oo, may sakit ka man. Pero at least, tapat ang asawa mo. Hindi ka iniiwan sa panahon ng iyong kahinaan. Oo, nagloko man ang asawa mo. Pero at least, hindi pa rin nawawalang yung pananampalataya sa Diyos. Pinapalapit ka niya sa Kanya. Oo, hindi mo man nakuha yung trabahong gusto mo. Pero at least, may trabaho ka pa rin na nagbibigay sa'yo ng pera para makabili ka ng pagkain para sa iyong pamilya. Oo, maliit man ang bahay mo. Pero puno naman ito ng pagmamahalan at ng tawanan. Oo, hindi ka man nakapagtapos sa pag-aaral, pero marangal naman ang iyong trabaho. Magalang ka at may takot ka sa Diyos. Oo, marami ka mang problema, pero hindi ka pa rin pinapabayaan ng Diyos hanggang ngayon.
Oo, meron mga bagay na kulang sa iyong buhay. Pero isipin mo, yung mga bagay na meron ka, na dati pinagdarasal mo, ngayon, nasa iyo na. Mga kapatid, minsan nalulungkot tayo dahil nakatingin tayo palagi sa mga bagay na wala sa atin. Nakakalimutan natin yung 100 biyaya na nasa harapan na natin. Parang po yung umiiyak na tao dahil daw po wala siyang sapatos. Pero tumigil yung kanyang pag-iyak kasi napadaan po yung isang taong lumpo. Kahit na wala siyang sapatos, at least may paa siya. Di po ba? Parang yung taong nagrereklamo dahil luma daw yung kanyang cellphone. Hanggang makita niya yung isang tao, walang makontak dahil wala siyang cellphone. Kaya nga po, napakaganda ng turo ng ating Panginoong Jesucristo, ang Beatitudes. Kasi hindi po sinabi ni Jesus, mapalad ang mga mayayaman. Hindi rin sinabi ng ating Panginoon, mapalad ang mga walang problema. Ang sinabi niya paulit-ulit, mapalad kayo. Ibig sabihin, kahit na umiiyak ka ngayon, kahit na may dinadala kang krus, kahit na may kulang sa iyong buhay, maaari ka pa ring maging mapalad. Amen? Bakit? Dahil ang pagiging mapalad ay hindi po nakabase, hindi po nakaugat sa dami ng iyong pera, sa ganda ng iyong kalusugan, o sa dami ng iyong tagumpay. Ang pagiging mapalad ay nakabase at nakaugat sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Amen? What makes our life blessed is the presence of God in our life. Because only God can bless you with what you need and much more. Kaya kung pakiramdam mo, kulang ka ngayon sa iyong buhay, huwag mo lamang bilangin yung mga bagay na wala ka. Tingnan mo, pansinin mo yung mga biyaya na meron ka. Dahil maaaring hindi pa binigay ng Diyos yung lahat ng hinihingi mo. Pero araw-araw naman, may binibigay siya na hindi mo naman hiniling. At maaaring ngayong araw, ang pinakamagandang panalangin ay hindi po yung, Panginoon, bigyan mo naman ako ng mas marami pa. Pero ang mas magandang panalangin ay, Panginoon, buksan mo ang aking mata upang makita ko kung gaano ako pinagpala. Sana, Panginoon, ipakita mo sa akin ang mga grasya na aking tinanggap na mula sa iyo. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. God can always turn things around in your life. Kayang baguhin ng Diyos ang sitwasyon mo. Kayang baliktarin ng Diyos ang kwento ng buhay mo. Kayang gawing pagpapala ng Diyos ang mga bagay na ngayon iniiyakan mo. Ang problema kasi natin minsan, akala natin kapag tayo may pagsubok, tapos na ang lahat. Hindi po ba? But your problem is not your ending. Minsan kapag nawalan tayo ng trabaho, akala natin wala nang pag-asa. Kapag ikaw ay nagkasakit, akala mo katapusan na. Kapag iniwan ka, akala mo hindi ka na muling magiging masaya. Pero hindi po ganito ang Diyos. Ang Diyos ay eksperto sa mga bagay na tila imposible. Siya po ang Diyos na nagbukas ng dagat para makatawid ang Israel. Siya ang Diyos na nagpakain ng libo-libo gamit ang kakaunting pagkain. Siya po ang Diyos na muling bumuhay kay Lazaro kahit na 4 ng araw siya'y nakalibing. Kung kaya niya na baguhin ang kamatayan at gawing pagkabuhay, ano pa kaya yung iyong problema? Kaya din niyang baguhin yan. Amen? Kaya wag mo agad husgahan ang buong buhay mo sa isang masamang kabanata lang. Kapag nagbabasa po tayo ng libro, di ba? Hindi naman natin hinuhusgahan yung buong kwento sa isang pahina lang. Bakit natin hinuhusgahan ang ating buong buhay sa isang problema? Baka ang pahina mo ngayon ay luha, pero hindi pa tapos, nagsusulat ang Diyos.
Baka ang kabanata mo ngayon ay pagkatalo, pero hindi pa yan ang wakas. Baka ngayon, Biyernes Santo ka pa, pero darating din ang linggo ng iyong pagkabuhay, ang linggo ng iyong tagumpay. Mga kapatid, marami pong bagay sa ating buhay, maiintindihan lamang natin kapag lumipas na. Kapag nasa gitna ka pa ng bagyo, hindi mo maiintindihan. Kapag nasa gitna ka ng iyong sakit, hindi mo pa nakikita ang magandang plano ng Diyos. Kapag nasa gitna ka ng iyong pagluha, hindi mo pa mauunawaan ang lahat. Pero paglingon mo balang araw, diyan sasabihin mo, kaya pala pinayagan ng Diyos na mangyari yon. Kaya pala hindi niya agad sinagot ang aking dasal. Kaya pala sinara niya ang pintuang yon dahil may mas magandang pintuan pa siyang bubuksan. Kaya kung meron kang pinagdadaanan ngayon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Amen? Maaring hindi pa magbabago ang iyong sitwasyon, pero meron palaging ginagawa ang Diyos para sa iyo. Maaring hindi mo pa nakikita yung himala, pero kumikilos ang Diyos. Hindi siya humihinto para sa iyo. Maaring tahimik ang langit, pero hindi po ibig sabihin yan, walang ginagawa ang Diyos. Tandaan mo ito, kapatid. Kapag may Diyos ka, laging may pag-asa. At kung humihinga ka pa ngayon, kung buhay ka pa ngayon, ibig sabihin, hindi pa tapos ang plano ng Diyos para sa iyo. Dahil ang Diyos ating sinasamba, dalubhasa siya sa mga bagong umpisa. That is the good news. We have a God who is an expert in new beginnings. Siya ang Diyos na kaya niyang gawing lakas ang iyong kahinaan. Siya ang Diyos kayang gawing tagumpay ang iyong pagkatalo. Siya ang Diyos na magbibigay sa iyo ng biyaya sa gitna ng iyong sugat, ng iyong paghihirap. Kaya huwag kang susuko dahil ang huling salita ng buhay mo ay hindi problema, hindi sakit, hindi kasalanan, hindi pagkatalo. Ang huling salita ng ating buhay ay palaging nasa Diyos. Amen? At ang huling salita ng Diyos para sa mga anak niya, para sa mga tapat, para sa mga nagtitiis, para sa mga nagtsatsaga, para sa mga nagpupursigi, ay pagpapala. Don't ever forget that. The last word in your life, if you're faithful to God, is, blessed are you. My dear friends, always remember, God can turn things around. Maniwala ka, maghintay ka, magtiwala ka. Dahil ang Diyos, hindi pa tapos gumagawa ng himala sa buhay mo. Amen. Tumayo po tayo. Ang kaligayahan, ang pinakamahirap na kamtan sa lahat ng mga hinahangad ng tao. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa malalim na kapayapaang nagmumula sa ating buong puso, pagsandigan sa Kanya. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway magkaroon ng tapang at lakas na ipahayag ang mabuting balita na siyang sagisag ng kasalungutan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Yaong mga nahaharap sa mga pag-uusig dahil sa kanilang pagsaksi sa Ebanghelyo, naway makaranas ng kaginhawaan dulot ng presensya ni Kristo sa gitna ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang isapuso ang turong mapapalad upang maging banal at masaya tayo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan.
Walang hanggang Ama, nababatid namin na may malalim na malasakit ka sa aming kasiyahan. Palakasin mo nawa kami at panatilihin mo kaming malapit sa iyo. Ikaw na pinagmumula ng aming kapayapaan at kaligayahan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin, alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin, pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod ng aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin, ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Kinalulugod mo sa Kanya'y baguhin, mabuti at ang lahat. At sa pamagitan niya, aming tinanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di na rin naiiba sa mga tao. Hamak siya tulad namin sa kamatayang totoo, noong inihain niya ang sarili nang kami makasundo mo. Kaya naman iyong dinadangal siya, ang iyong tinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga lahat sa kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa na mga anghel ay sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin
maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas sa aming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristong Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Deus imies,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap ng iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulukdan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Uli po ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat, mga online massgoers natin na walang sawang sumusuporta sa ating pong parokya, lalong-lalo na yung mga nagdo-donate po sa inyo. Part po ng mga dinodonate nyo ay dinadala natin sa ating construction dito sa parokya at sa construction po nitong nasunog na chapel na sakop po ng parokya. At parte din po ng inyong donation ay dinadala natin sa ating feeding ng mga maliliit na bata bawat Sabado. At dahil po pasukan na muli, yung pong mga donation nyo din po ay ginagamit natin pambili ng baon para sa mga walang baon. Ang ginagawa po namin, tayo po ay kumukuha ng mga indigent, mga batang mahihirap talaga na wala po silang pambili ng pagkain at tayo na po yung nagbabayad dun sa kakainin nila. Dati po, 10 pesos lang, makakatulong na po tayo para sa pagkain ng bata. Pero dahil po may inflation, ngayon po kailangan 25 pesos na daw po. Isang kanin, isang ulam. Pero malaking tulong po yon sa mga bata. Kasi nakita po nila sa pag-aaral, kapag ang bata gutom, mahirap pong makaintindi, makaunawa ng lesson. Pag malnourished po ang bata, mahina po ang kanyang isip. Kaya maraming salamat po sa inyong mga anonymous donors, supporters ng ating pong Facebook page, YouTube channel, no, ng ating TikTok account. Palagi ko po kayong pinagdarasal, sinasama po natin yung mga intention nyo dito sa ating banal na misa. After the Mass, makikita nyo po yung mga Mass intention nyo. I pray that the Lord will bless you more so that you can become a blessing more to other people. Mga kapatid, tandaan nyo, may 3 dahilan para maramdaman mo ikaw ay pinagpala sa gitna ng iyong mga problema. Despite of your problems, despite of your pains, sufferings, or challenges in life, there are 3 reasons why you are still blessed by God. The first reason is you are still alive. Habang may buhay, may pag-asa. Tandaan niyo po yan. Dahil pag wala ka ng buhay, wala na. Di po ba? Pag buhay ka, ibig sabihin, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Ang hindi nakakapagpasalamat ay ang taong patay na. Kaya habang humihinga ka, anuman ang iyong pinagdadaanan, may sakit ka, may utang ka, may away kayo ng iyong asawa, bless ka pa rin. Pasalamat ka pa rin sa Diyos. But the second reason why you are still blessed, because at least you're not in hell. Kahit na feeling mo parang nasa impyerno ka na, hindi pa yan ang impyerno. Deserve natin ang impyerno, pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, ginagawa niya ang lahat para maiuwi niya tayo sa kanyang kaharian. That is the second reason why you're still blessed. Yang pag nabibigatan ka na, yan ang sabihin mo sa iyong sarili, sabihin mo sa iyong pamilya, at least wala pa tayo sa impyerno. At least, hindi pa ako nasusunog sa apoy ng impyerno. But the third and last reason why you're still blessed is because God can turn things around in your life. Ang ating Diyos ay eksperto para sa mga bagong simula. Kung kaya ng Diyos na makagawa ng milagro noon, kaya din makagawa ng Diyos sa mga kamanghamanghang
bagay sa buhay mo ngayon. Maniwala ka, maghintay ka, at magpasalamat ka na. Kaya, ang akin pong assignment sa inyo ngayong araw, para gumaan ang iyong pakiramdam. 3 things again, that you thank God. What are these 3 things that you are grateful for to the Lord? Say it in prayer. Huwag mo titignan yung mga bagay na wala sa iyo. Bigyan mo ng pansin yung mga bagay na tinanggap mo, lalong-lalo na yung mga hindi mo pinagdasal. Pasalamatan mo yung mga tinanggap mo na dati pinagdarasal mo lang, pero ngayon, nandyan na. Pag ikaw ay nagpasalamat, makikita mo, babalik ang tuwa, ang galak sa iyong puso, lalakas ka, at magpapatuloy ka. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.